Good day, this is Sir Paya. So, demo natin yung ginawa natin POS system. So, itong POS system na to is pwede siyang sa coffee shop, pwede siya sa milk tea, sa resto bar, sa grilled house, sa snack house. Ayan. So, pwede po siya. So, first ones na after natin pag-install, so ito yung lalabas niya. So, pwede natin siyang ma-change date or pag okay naman siya, then proceed. Okay, so first is nanghihingi siya ng user account for the administrator. Okay? So example, lagyan natin siya ng admin, then password 1234, 234, and then Sir Paya. Admin is, or Sir Paya na lang. Then save natin. So after natin pag-save, so automatic nag-close yung program. Okay? So yung gawin nyo lang is open nyo ulit para ma-update siya and then proceed. And then pwede natin siya makalagin. So meron tayong dalawang type ng user. Isa is the administrator, yung sa back office natin, at isa naman sa yung si cashier. Okay, so si system is automatic niyang i-identify kung anong user role or user type ang nag-login. So example, ito siya is si admin natin. Ayan. So this is the back office, no, sa admin side natin. Ayan, so makita natin dito. So next is sa settings. So settings is yung shop name natin is kailangan natin siyang lagyan, yung shop name. Tapos yung header niya, header 1, header 2, header 3. So kailangan natin silang inputan kasi need siya for the report. Okay? So ayan, so ganyan lang yung shop name, tapos yung mga header niya nakalagay dito. So palitan nyo na lang. Okay? Then save nyo. Then sa account, pwede kayong gumawa ng account for the cashier. Okay? So since isa pa yung account natin. Then wala pa siyang laman. Hindi ko kasi bago pa lang siyang in-install. So, yung gawin na lang natin para meron tayong mga data is i-restore ko na lang yung database na ginamit ko. So, example, ito siya, yung database. So, restore lang natin siya. Ayan, so automatic siya nag-restore. So, kung titingnan natin, meron na siyang mga records, no? Then sa settings, so palitan lang natin yung settings dito is gawin na lang natin siyang example is coffee corner. So tapos coffee corner, Purok Dos, Kayutan, Surigao City. Then Sir Paya owner. Then save lang natin. Okay, so pag save natin, ayan siya. And then kung titingnan natin dito is coffee corner na yung makita natin. Okay? Dito pwede tayo maka-add ng table. Okay, so pwede tayo maka-add, maka-delete, maka-update ng table. So yung ginawa ko is meron tayong 30 records. So meron tayong 20 tables and 10 take out. Okay, so yung POS na to is wala siyang inventory kasi more on foods. Ayan, foods, coffee, more on ganyan yung mga product pwede dito. So kung gusto niyo ng with inventory, so meron tayong SPPOS with inventory na nasa YouTube channel natin na Sir Paya. So sa category, pwede maka-add ng category, add, category, update, delete. Ayan, so pwede rin natin. Ayan, so kung anong category na in-add natin dito is makita rin natin doon sa cashier, no? Ma-filter siya by category yung mga product natin. So sa product, dito sa product, example ito na lang, edit tayo, no? Edit natin to. Example ito.
Ayan. So, meron tayong nakalagay dito na category niya is grilled. So, naka-filter siya by grilled category. Meron ka kasi nakalagay dito is stay grilled. Tapos yung mga main dishes natin. So, example yung price is 250, status available. So, pag available, meaning makita siya doon sa cashier site. No? Ayan. Pero pag lagay natin not available, so hindi na siya visible doon sa cashier site. And then, naka-check siya yung weight natin, meaning, so, pwede siyang i-order with decimal value. Like, for example, nag-order titimbangin siya, tapos, kung magkano yung timbang, siya yung ilagay doon. Unlike sa iba, pag naka-uncheck siya, like, for example, dito, so, by quantity. So, counted siya by quantity. So, once na mag-input, mag-tick ng order, so, decimal value lang siya. I mean, whole number lang siya. So, hindi siya tumatanggap ng decimal value pag naka-check ito. Pero pag naka-check, tumatanggap siya ng may decimal value. Okay, so, ayan. Mamaya sa record, balik tayo dito, no? I-login lang natin yung, ano natin, yung sa cashier natin. So, again, si system is automatic niyang identify kung anong user type ang nag-login sa system. Example, this one. Ayan. So, since wala pa siyang so hindi pa siya start ng transaction, so hindi tayo maka-process, no. Like for example, this one, if one natin, so wala pa siya. So, start of day natin, and then yung starting cash natin sa drawer. So, example, bigyan natin siya ng 250, tapos proceed natin. Okay, so ayan siya. So, by the way guys, yung ginamit ko dito na thermal printer is yung X printer. Nasa 700 lang yata siya, nasa Lazada or sa Shopee. So, pwede rin yung gamitin yon, or mag-order kayo and then para matry ninyo. Tapos, show order, new or show order. So, pag bago pa lang is, like for example dito na, makikita natin yung in-add natin kanina, no? Yung 30 records ng table. So, we have 20 tables and then 10 take out. So, actually, pwede pa kayo mag-add ng take out or table. So, depende sa inyo. So, example, may nag-order sa table 3. So, select lang natin yung table 3. And then, ma-filter natin siya by category. So, ito by default, naka-all siya. Kung filter natin siya by T, so lahat ng T lang lalabas. And then, by grilled, ayan siya. Ayan. Ayan. Okay. So, example, sutin natin. So, quantity yung bilang niya. So, hindi siya ma-inputan ng decimal value. So, walang decimal value. Ayan. So, pag mag-add pa tayo ng isa or dalawa, so, since meron na isa, so, automatic lang niya i-dagdag yung sa order. Okay? Ayan. And then, meron tayong void. So, mamaya, tingnan natin si void kung anong participation ni void. And then, dito sa ating chicken barbecue, add tayo ng isa. Tapos, ito is by timbang kasi ito, tumatanggap siya dito ng decimal value. Like, for example, hindi lang siya nag 1 kilo. So, yung amount niya dito is 250 per. Depende sa kanila kung ano yung by kilo ba siya or depende sa kanila. So, example, lagyan lang natin siya by 0.30. So, ayan. And then, ito, quantity. Ayan. So, example, nagkamali yung order. So, hindi siya basta-basta ma-remove ng cashier. Okay, so sino lang maka-remove? Kasi meron kasi instance na once na ma-remove ni cashier tapos na-serve na siya or na-process na siya, na-cook na siya, so dapat hindi talaga siya pwede ma-remove, no? So, may permission once na mag-remove. So, may permission siya galing kay administrator or sa manager or sa owner na i-remove niya yung order. Kasi si manager is i-check niya if
naluto na ba yung order or hindi pa. So, pag hindi pa, so pwede niyang i-void yung order. Like, for example, this one. So, i-confirm lang natin. Pork adobo. Ayan. So, tanggal si pork adobo. So, ito, add tayo ng isa. Tapos, add tayo dito ng isa. Okay? Ayan. And then, meron pang nag-order na bago. So, pwede rin yung new or show order. New lang natin. So, example, nag-order is table 12. Okay, so order siya ng tatlong milk tea. Tapos, anim na. Ayan. Tapos, show new natin. Example, may nag-order sa table 9. Ayan. Tapos, add tayo dito. Isa. Tapos, 0.50. Tapos, 5 milk tea. Ito rin is 5. Ito rin is 2. Okay. So, dito is nilagyan ko siya ng discount. Actually, pwede siya maka-add ng discount. Example, lagyan natin siya ng discount, no? So, yung discount niya is automatic amount na lang. So, hindi na siya by percentage. Automatic na lang amount kung magkano yung gustong ilagay na discount ng may-ari or ayan. So, example, lagyan natin siya ng discount na 50 pesos. Ayan. So, apply natin. So, once na-apply natin siya, ayan. So, meron siyang discount na 50. So, yung babayaran lang niya is 1,809. Pero once nagkamali siya, so pwede niyang ma-change yung discount. For example, lagyan niya 100. So, pwede siya. So, na-update siya by 100. Or, kung tanggalin si discount, so, lagyan niyo lang din 0. And then, apply discount. Tapos, nagtanong siya, do you want to cancel discount? Pag yes natin, so automatic ma-cancel yung discount. Okay? Ayan. So, show order. So, example, ito is tingnan natin. Makita kasi dito is, yung mga magkano yung order ng bawat table. So, yung total order nila. So, example, dito is 753. Meron ditong 630. Meron ditong 1,859. So, example, ito siya. And then, once na mag-print na tayo ng bill, so, click lang natin siya, tapos print. Para ma-check natin, ma-double check natin, tapos print. Okay? So, makita dyan sa ating bill is, ganito yung makita natin, pero may header siya na kung anong name ng ating shop. Okay? So, by the way guys, yung ginamit ko dito na thermal printer is yung X printer na nasa Shopee or Lazada. Okay, so pwede siyang Bluetooth, pwede siyang cord or by wire. Ayan. So, pag i-print natin, so automatic nagpe-print siya ng bill para once na manghingi yung customer kung magkano yung bill nila, so pwede natin i-print ang bill din. Pwede rin natin silang, so after pag-print ng bill, or pwede rin natin silang isettle. So once na isettle natin, ayan, example, 800 yung binayad, tapos i-accept payment natin. So nagtanong siya dito, do you want to print receipt? So, or invoice, yung invoice na lang siguro tawagin natin. So, pag yes natin, automatic nag-print rin siya. So, ang kaibahan lang niya doon sa bill is wala pang cash at saka change kung magkano. Dito is meron na. Okay? Ayan. Tapos, lang natin kasi hindi ko in-attach yung X printer ko. Na, yun, I mean, thermal printer ko. So, lang natin. Ayan. So, show natin. So, makita natin dyan. Tapos, settle natin. 1,000. Lang natin. And then, ito rin. I-settle natin. Tapos, 2,000. Then, lang natin. Okay? And then, meron tayo ditong tawag dito, refund, no? So, just in case na nagkamali siya or may pa-refund siya, so, click lang natin to. So, ang pwede lang ma-refund natin na cash is yung mga transaction natin within this day. Yung mga previous day, so hindi na natin siya pwedeng i-refund. So, i-refund natin. Example, this one.
mag-refund tayo. Ayan. So, sa refund natin is kailangan natin ilagay ang quantity. Kasi meron si dito mga order na, like for example, this one, 3. So, example, mag-refund tayo ng 1. Ayan. So, automatic siya nag-adjust dito. And then, dito rin. So, put lang natin 1. Ayan. So, new total is 0 na siya. And then, password. So, kailangan talaga, before mag-refund is kailangan muna niya ng password ng administrator bago niya i-refund, and then the reason why na i-refund niya yung amount na yon. Okay, so again dito is pag type natin ng 1, then makikita dito kung magkano yung i-refund natin na amount. Example 99. Okay, pag save natin, so automatic niya ka-cancel dito yung sales natin, and then ma-reco dun sa refund natin. Okay? So, logout tayo. Logout muna tayo dito. Tapos dito tayo sa admin side. So, sa admin side dito sa records, makikita natin dito yung ating daily sales. No? So, ma-filter natin sila by cashier. So, example, this one, si cashier, all cashier. Tapos, print lang natin ito. Ayan. So, kung anong record lang ang meron dito, naka-filter sa by date natin, siya lang yung ito lang yung lalabas. Example, print natin siya. Print preview. Tapos, ito yung sinabi ko kanina. So, ito is, kung titingnan natin dito, parang malaki yung sa side, na right side. Pero once na i-print natin to is, kasya siya talaga sa So, try natin i-save muna. Kasi naka-wide yung screen natin eh. Save natin by PDF. Tapos, sales report. Yes. Ayan, sales report. Tingnan natin dun sa atin this tab. Tapos, RPT sales. Ayan. Sa sales report. So, ayan siya. Makita natin dito, no? Ayan, yung total niya dito. Total. At saka total. Ayan. Discount, total, total. So, ayan. So, tama yung yung margin niya dito. So, dito lang yan sa pag titingnan natin dito lang siya sa sa screen natin since nakahano siya. So, for this month, example gusto mo print for this month all cashier. So, ayan siya. And then, kung tingnan natin dito, no. So, kahit dito is pa, medyo malaki pa yung pero fit siya pagdating doon sa printing. So, nakita dito, no. Sales report date covered from 7/1 to 7/19. So, cashier is all cashier. Then, makikita natin dito yung kanyang, so marami siya, till page 4. Ayan. So, meron siyang discount. This is the discount. Yung total niya, and then, total niya with discount. So, ito yung total sales niya dito makikita. Okay. So, ayan siya. And then, sa refund, makikita rin natin dito, just in case na meron nag-refund. So, ayan siya, makikita siya dito sa refund. Base selling, kung titingnan natin ano yung base selling natin sa araw na to, and then base selling for this month. So, makikita natin dito, no. So, yung total order niya dito is ito, chicken barbecue. Ayan yung mga base selling niya dito. So, of course, printable rin to. Ayan, printable rin siya. So, same with this refund, printable rin siya. Then, we have the log history. So, sa log history is makikita natin dito kung sinong nag-login. So, by, dito is, yung naka-online is si admin, kasi admin account yung nilagay natin. Then, makikita rin natin dito yung mga previous nag-login. So, example, si cashier. So, time in niya at saka nag-time out siya dito. Makikita rin natin. Okay, ayan siya. So, again, ang meron dito sa ating min is yung sales, na makita niya yung sales at saka yung sa refund, basiling log history, and meron lang dito sa ating pinaka min or sa ating back office, no.
Yan. So, advice sa lahat na kailangan talaga natin i-back up yung database natin every day or kahit once a week. Kasi just in case na magka-problema yung database natin or macross yung database natin, so may ma-restore tayo. Okay? So, log out natin. Balik tayo doon sa ating cashier. Cashier. At sa cashier natin, so makikita natin dito, ayan yung cashier natin. And then, so, end of day. So, once na end of day na natin, do you want to enter transaction? Pag yes natin, so automatic hindi na tayo makaprocess pa ng sales. So, lahat ng meron sa cashier is hindi na process. Ang meron lang dito is pwede lang nating X-reading lang. So, yung summary. So, makikita natin dito yung summary for this day. Then, ma-print siya using the thermal printer. Kung sino naka-share, yung date, time, tapos yung sales niya, total sales niya, yung list, kung may list siya din. Tapos, total sales, start cash niya, and then the total amount. So, ito yung total amount na ibibigay niya sa may-ari, including the printing reset, no? Ayan. Okay, so, try natin. Login ulit si cashier. Kung maka-login pa ba siya. Example, cashier, 1, 2, 3, 4. So, ayan. So, hindi na talaga siya pwedeng ayan. Transaction this day is already closed. So, hindi na talaga siya Ang meron lang dito sa kanya is makaprint lang siya. Once na-close na yan yung naka-in of din na siya. Okay? So, ayan. So, again, thank you for watching this PO system, the SPPO system. So, ingat kayo palagi. Happy coding everyone.